Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya... Oh, no, di ba? Tama ako. Ngayon ko lang napanood to eh. Tama ako na gusto niyang ilabas yon. Bakit gusto niyang ilabas yon? Either gusto nilang malaman yung reaction ng tao or tinarantado niya si Tito Soto. Inilabas niya yung mga lihim ni Tito Soto. Hindi ako kasama sa meeting, ha? Lalaglag kita. So, naglaglagan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Mag-juwa yan. Hindi, juwa. Hindi pala. Mag-best friend niya. BF. Best friends. Maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng kolom kasi kung minsan nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? At hindi niya sinabing wag niyo ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So, I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Ang vlogger na hindi dapat dinidemanda, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, at ang vlogger na walang ginawa kung hindi magpatawa lang. Lahat ng mga sinasabi natin dito, walang personalan. Ay masyadong pikon. Bawal ang balat sibuyas. Dito sa channel na ito, bawal ang mga ulaga. Bawal ang mga bobo. Bawal ang mga sintu-sinto. Bawal dito ang mga mahihina ang puso. Bawal po dito ang bawal po dito ang mga ipinanganak sa sabsaban, mga bait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Bawal po dito yung mga banal na aso, ha? At santong kabayo. Ito pong channel na ito ay hindi po ito channel ng mamabait. Channel po ito ng mga siga, matatapang, lumaki sa kalsada, at handang makipagburautan, bardagulan, kahit magdamagan. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balumbalunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga iyakin. Lahat ng mga malalambot ang mga puso, mga sensitive ba, mga woke, mga animal, bisit, pabigat, walang silbi, siwitik, salot, putok sa buhin, dot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga kidnapper sa Pilipinas, mga kidnapper na mga taga-gobyerno, mga tanga, inutil at mga bobo na mga halal ng taong bayan sa Pilipinas, mga iyakin, mga primadona at mga nagwo-walk-outan pa, mga impacto, maligno, masasamang espiritu, mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Ha? Aba, thank God it's Friday na mga bossing. It's Friday, May 29. Nako, magwi-weekend na. Wala masyadong mga bali-balita. Dahil alam naman natin, naggagapangan ngayon. Gapangan yan. Kasi holiday nung isang araw. Miyerkules, holiday. So, walang pasok yung mga iyakin sa Senado. Yung mga walk out. Wala silang pasok. Kasi ang pasok ng Senado, Lunes hanggang Miyerkules lang, wala silang Huwebes, Biyernes. So ngayon, Huwebes, tapos Biyernes, so naggagapangan ngayon yan. Kanya-kanyang propaganda, interview sa media, mga post sa social media. Tapos Sabado, Linggo, baka sakali, may makulong. Para pagdating ng Lunes, pag-uusapan na, pagdedebatihan na. Kung dapat ba na bumoto or pwedeng bumoto yung mga politiko ng parang absentee voting ba? Diba?
Kung pwede na ba silang bumoto ng remotely? O napag-usapan naman na natin, di ba? Nag-a-adjust po tayo sa teknolohiya. At napakarami na pong mga makabagong teknolohiya ngayon na dapat nating, dapat nating ni-utilize. Dapat nating, kumbaga, pinakikinabangan. Na-imbento yung mga teknolohiya na yan para maging madali ang buhay nating mga Pilipino. Kung sa mga nasa abroad, hindi ba? Kung yung mga nasa abroad, meron silang absentee voting kahit wala sila sa Pilipinas, di ba? O nakaboto pa rin sila. Bakit? Kasi Pilipino sila. At kung Pilipino ka, karapatan mong bumoto. Mo yun? It's your basic human rights. Oo, part ng basic human rights ang pagboto dahil may demokrasya sa Pilipinas. So gumawa ng paraan ang gobyerno para sa absentee voting. Dati, pag absentee voting, meron ka talagang balota, tapos nilalagay yun sa may sobre, tapos hinuhulog yan. Nauuna pa nga ang mga OFW, absentee voters. Yung mga OFW, dalawa kasi yung mga absentee voting merong abroad at saka meron din dito sa Pilipinas. Ano yung mga sakop ng mga absentee voters dito sa Pilipinas? Halimbawa, ikaw ay isang pulis, alagad ng batas, ikaw ay taga-gobyerno, pero ikaw ay nakarehistro sa ibang lugar. Halimbawa, nandito ka ngayon sa Maynila, pulis ka dito sa Maynila, tapos nakarehistro ka sa Mindanao, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, ganun, sa dulo ng Pilipinas. So, syempre, mahal din ang pamasahe dyan. So, kinonsider ng gobyerno yan na yung mga pulis, mga teacher, basta yung mga kawani ng gobyerno na nakarehistro sa ibang lugar. May media, ayan, kasama din po ang media dyan. Oo, meron pong absentee voting dito, nauuna silang bumoto. Nauunang bumoto yung mga yan. Kasi nga, syempre, nakadestino sila Alam nga naman, uuwi ka pa sa oras-araw ng eleksyon para bumoto. Paano kung pulis ka? Syempre, kailangan yung kailangan yung iyong presensya, di ba? Sa kung saan ka man nakadeploy, kung saan ka naka-assign. So, ang gagawin ng gobyerno, ganun. Boto ka na ngayon, tapos isasama na lang yan doon sa, distrito mo, ano man. Pero ang alam ko, pagka absentee voter ka, yung mga nationals lang yata ang ihahalal mo. Parang presidente, vice president, senators, hanggang doon lang yata, tsaka party list. Parang mga nasa abroad din, di ba? Hindi ka yata makakaboto ng mga congressman, tsaka mga konsihal, mayor, gobernador, something like that. Oo, hanggang ka lang yata, yung mga national positions lang, yung pwede mong botohan. Ganun din. So gumawa ng paraan ang gobyerno para mag-adjust doon sa tao. At gumamit ng teknolohiya or mayroong workaround para ikaw ay makaboto. So ngayon, kung nasa abroad ka, ganun din. Dati, may balota talaga, tapos nilalagay yan sa sobre. Ngayon, via online na yung kanilang pagboto. Kaya nga maraming hindi nakaboto noong nakaraan, gawa ng hindi sila nakapagrehistro online. Tapos medyo nahirapan sila, yung iba matanda, yung iba wala silang mga cellphone, and nasanay sila for the longest time na pumupunta sila sa embahada, tapos doon sila bumuboto. Meron nga silang mga papel doon at nagpaparehistro sila before pa mangyari eleksyon, pupunta na sila sa embassy, tapos nagpaparehistro na sila bilang isang absentee voter. So ginagawa po natin yung paraan na yan dahil ikaw ay isang Pilipino, dahil karapatan mo 'yan. So ngayon dito sa Senado, ganun din. Ganun din yung mga senador, syempre hybrid na ngayon ganun na, yun na yung generation, yun na yung age natin ngayon, hybrid na. Pag ikaw nakikipag-usap ka sa kapamilya mo sa abroad, hybrid online na. Yung mga bata, hybrid na. Merong mga bata ngayon na full pa din sila, homeschool pa din sila. Lalong-lalo na kung ikaw ay PWD, ganyan, mayroon kang condition. So, option na yan. Hindi katulad noon na talagang face-to-face ang klase. Ngayon, meron ng mga school na tumatanggap ng mga estudyante kahit na hindi pumapasok sa eskwelahan. Siguro once a month, once every 2 months lang sila pumapasok sa eskwelahan. And setup na din yan ngayon sa mga kumpanya. Madami na po ngayon na mga work from home setup.
simula po nung nag-pandemic, work from home setup. Kaya nga, sa sobrang mahal din ng ano ngayon, ng gasolina, yung gobyerno natin, di ba, nag-adjust? Di ba? Yung gobyerno natin nag-adjust. Parang isang beses sa isang linggo, hindi sila papasok sa opisina. Oo, lalong-lalo na yung mga pwedeng hindi pumasok sa opisina. Yung mga nagtatrabaho lang sa computer, ganyan. Yung mga supervisor siguro. Basta yung hindi physical yung kanilang trabaho, ha? Yung hindi, halimbawa na may hawak kang martilyo, ganyan. O kaya security guard ka, hindi ka naman pwede magbantay. Security guard ka ng ano. So yan, depende pa rin sa trabaho. O kung yung trabaho mo, pwede siya remotely. O pwede siyang gumamit ng technology like internet, cellphone, or laptops. Ayan, pinapayagan yan. And ganun na yung ngayon, ganun na yung era ngayon, generation ngayon. So ngayon, itong mga senador, at balita ko sa Congress daw, ganyan na sila. Sa Congress daw, may mga bumoto nga doon sa impeachment ni VP Sara na wala doon physical Bumoto lang sila remotely or online. So bakit sa Congress pwede, bakit sa Senado hindi? Hindi ba lahat naman dyan magbe-benefit? Kasi ang pinapalabas nila, porket makakasuhan, porket may kaso at nagtatago, hindi na pwedeng bumoto. Hindi po. Para sa akin kasi, walang nagreklamo sa Congress nung ginawa nila yan kay Inday Sara. Yung nagboto kahit wala doon, absent. Nakaboto pa rin. Walang nagreklamo kasi setup niyo yan so dito naman sa Senado, pwede rin naman talaga Lalong-lalo na kapag meron ka namang reason kung bakit hindi ka pwedeng pumasok. So ano na yun? Lalong-lalo na kung reason is political. Halimbawa wag na natin sama si Senator Bato de la Rosa. Wag na siya. Sige, sabihin na natin, pugante siya o kung ano man ang tawag nila dyan. Kahit na hindi pumapayag yung mga ibang abogado na nasa jurisdiction ng ICC at wala namang kaso sa Pilipinas si Bato, sige na, wag na siya. Gawin na lang natin siyang exemption. Sige, gawin natin siyang exemption. Di gawin natin, wag na lang si Bato dahil si Bato, ang kaso niya, sa ibang bansa hindi ba? At saka, nagtago siya hindi ba? So, wag na natin siya isama. Pero sa mga senador na nandiyan ngayon, wala pang mga kaso Wala pang mga arrest warrant. Dapat pumayag sila. Kasi nga makikinabang ka rin naman hindi ba? Halimbawa, katulad nung nangyari nung nakaraan. Nagwala yung grupo ng mga iyakin na 11 na mga taga-Bulagaan. Kasi kulang sila sa numero, siyam sila, meron 2 absent sa kanila. Tapos dito naman sa majority na bago, merong isang absent, si Chis Escudero. So parang kung 11 sila, 10 na lang. Pero lugi pa rin yung kabila, siyam lang sila. Di ba? So ngayon, kung sakaling di maganda sana kung pwede sana yung online, kahit nasa bahay ka, kahit nasa lupalop ka ng mundo, pwede kang remotely. Pwede, di ba? Maganda sana para sa lahat naman yan, hindi lang naman para doon kay Senator Bato de la Rosa. Eto na. So dapat talaga pinapayagan natin yan kasi nga karapatan yan at saka trabaho yan ng senador Binoto yan ng taong bayan. Milyon-milyon na mga bumoto dyan. So ine-expect natin magtrabaho yung mga yan. Ito problema. Kapag ginamitan na ng politika tapos kinasuhan isa-isa yung mga yan, ang kinakasuhan puro majority lang. So gusto nilang mangyari, hindi sila pumayag doon sa remote kasi sigurado ako kung nasa minority etong mga kakasuhan ng ombudsman, sigurado ako din nila yan, i-file din nila yan yung absentee voting dyan sa Senado or yung pag-a-attend sa mga session remotely, yung pag-attend ng mga committee at yung pagboto kung kailangan na ng botohan. Sigurado naman ako na kung sa kabila, ganun din kasi nga nag-apply na sila niyan kay Leila de Lima at saka kay Antonio Trillanes. So ang sinasabi nila noon, nakalagay nga kasi doon sa rules nila. So ibig sabihin, wala yan noon wala yan. Pero dahil may COVID, nagawa ng paraan. So nag-adjust ang Senado. 'Di ba? So pwede naman pala mag-adjust Pwede naman palang baguhin yung rules. Depende sa sitwasyon, tama? Depende sa sitwasyon, pwede naman palang baguhin kasi kung talagang ayaw nyo na mababago yung rules, katulad ng sinasabi nito ni Lacson na bobo, na rules na yan rules yan, dapat mag-adhere tayo sa rules. Kung hindi na pala pwedeng baguhin yung rules, bakit dati binago? Bakit pumasok doon sa kondisyon ni Trillanes at saka nito ni Leila de Lima?
O, di ba? Ibig sabihin pwede. Ibig sabihin pwedeng i-adjust. At dahil nga demokrasya ang Senado, dapat pinagbobotohan talaga yan kung merong hindi pagkakaunawaan. Oo, ang nangyayari talaga yun. Let us divide the house. Magbotohan tayo. Eh, ang problema nga kasi, itong minority mga iyakin na to, parang ano naman, alam naman nila, di sana ginalingan nilang nila sa debate. Pangalawa, ginalingan nila mangumbinse ng mga kasamahan nila para umanib sa kanila pagdating dito sa desisyon na ito. Eh kaya lang, hindi naman tayo tatanga-tanga, no? Hindi naman tayo bobo katulad nila. Alam naman natin na itong galawan ni Boying Rimulya, alam naman natin ng political ito. Alam naman natin na itong ginagawa ni Boying Rimulya ngayon sa tagal-tagal na nakabinbin yan sa kanya, yung mga di umanong kaso at posibleng kakaharapin na kaso nitong mga nasa majority, eh bakit ngayon niya lang inilabas yan? Bakit hindi pa noon? Tama? O, ngayon niya inilabas yan at ngayon siya nagkakandara pa kasi nga gusto nila, kasi nga no bail eh. Yung mga ikakaso sa mga ito, plunder. O, yun yung mga ikakaso sa kanila. So, makukulong sila. Habang nakakulong sila, imaginein mo kung 10 kung 5 na senador yan, imaginein mo. Tapos hindi na sila pwedeng mag-participate dahil nakakulong sila, dahil no bail. Yung kanilang mga kaso, presumption of innocence, di ba? Ikaw, kapag nililitis ka pa lang naman at kapag sinampahan ka pa lang naman ng kaso, hindi ka pa naman guilty, di ba? Kasi kung ikaw magigilty ka dun sa kaso, matatanggal ka sa posisyon. Ang problema, hindi ka pa man guilty. Hindi ka nga lang makalaya dahil nga nasa batas na kapag plunder ang kaso, no bail yan. So, syempre, dapat kaya din mag-adjust ng Senado para sa mga colleagues nila. Kasi nga, Unless gusto talaga nitong minority na itong mga colleagues nila makulong at makuha nila, bagamat sila ang minority, makuha nila yung numero at ma-utilize nila yun or ma-take advantage nila yung numbers nila. Kasi ang sinasabi nila dito, si Cayetano daw, tinitake advantage yung numbers nila kaya gustong palitan yung rules. Ganun din naman kayo. When you had the number, di ba? Nung kayo'y merong numero, ganun din naman, you are taking advantage of your numbers, of your yung power to vote, to pag-divide yung house, yung mga power. Ginagawa nyo rin naman 'yan. So ngayon na wala sa inyo 'yan, ayaw nyo mapunta yan sa kabila yung kapangyarihan, kaya gumagawa ng paraan pati itong gobyerno na ito para mabawasan yung lakas ng majority. Hindi ba kung nakapag-adjust naman noon, sabihin na natin force majeure. Oo, or hindi mapipigilan itong mga circumstances kaya pumayag. Wala naman daw force majeure ngayon, pero ibig sabihin pwedeng baguhin yung rules? Pwede. Kasi ang sinasabi ni Lacson, hindi daw pwedeng baguhin yung rules. Anong hindi pwedeng baguhin yung rules kung nabago noon? Hindi naman punto rito is merong COVID, walang COVID ngayon. Hindi yun ang punto. The point here is pwedeng baguhin yung rules at pagbobotohan yan or pagdedebatihan. Ngayon, pagalingan na sa debate kung papasa itong bagong pag-aamyenda dun sa rules or hindi. Kaya lang, paano naman yun? Paano naman kayo magpapagalingan kung mag-walk out kayo? Yung hindi ninyo kayang ipaglaban yung mga opinion ninyo at mga prinsipyo ninyo. Pag di nyo kaya, aalis na lang kayo. Tatalikod na lang kayo sa quorum. Hindi dapat ganun. Dapat pagka senador ka, matapang ka. Wag kang balat sibuyas, matigas ang mukha mo. Kahit na mali ka, gawin mong tama. Ipagtanggol mo yung sarili mo doon sa mic, hindi yung aalis ka, iiyak kayo. Aalis kayo, tapos pupunta kayo sa media, doon kayo magpapa-interview, tapos magpapopost-post kayo. Kasi kabobo talaga nito ni Erwin Tulfo Kanina lang meron siyang ipinost or nakaraan lang. Meron siyang ipinost nung yung isang mama na nagpipintura. O sabi niya, ito ngang mama na ito kailangan niyang pumasok araw-araw. Tapos kami, mga halal ng bayan, hindi kami papasok araw-araw. Yun na nga Kung di ka ba naman bobo, hindi naman senador yun. Hindi naman talaga, may mga trabaho na hindi pwede na remote. Katulad dyan, yung mga physical na trabaho, promodizer, yung mga warehouseman, delivery personnel, mga construction worker, police, at saka mga security guard. Lalong-lalo na, hindi pwedeng work from home kung imbalsamador ka. Kasi ang hirap naman nun, kung work from home ka, tas nag-iimbalsamo ka, o iuwi mo yung bangkay sa bahay mo, dun mo tuturok-turukan ng mga kung ano-ano. Di ba? May mga trabaho, Erwin Tulfo, tanga ka ba? Bobo ka ba? Pinaglihi ka ba sa bugok na itlog? Ilang bugok na itlog ang nakain ng magulang mo nung pinagbubuntis ka kaya yung utak mo nabaog?
Di ba? Alam mo naman na ang isang pintor, alam nga naman iuwi niya yung dingding ng building na pipinturahan niya kasi kung pwede lang, ginawa nung pintor yan. Hindi ba hindi siya namasahe? O kung ihahatid sa kanya nung amo niya yung yung bintana para pinturahan niya, di pininturahan niya sa bahay yun. Kung pwede lang, bakit hindi? Kasi take advantage mo talaga yan. O katulad ako, dati ako ay isang IT specialist. So ang gagawin ko noon, pwede akong dahil remote naman kami, ang mga kliyente namin nasa ibang bansa. O pag nagmi-meeting kami, via lang naman din, via Zoom. O kapag meron akong kailangang sa kanila, paggawa, via email. Meron kaming internal chat o merong MS Teams, merong maraming way para ma-convey mo yung yung information. Sa mga ganung klase ng trabaho, pwede. Pwede kasi may technology na Pero sa mga physical na trabaho, sentido ko mo naman, Erwin Tulfo, putang ina, bobo ka ba? Ang galing mo magsalita ng bobo bobo, puro kayo ganun, bobo si ganito, bobo si ganyan, pero kayo tatanga-tanga. Tapos nagpatay sila ng comment section. Saan ka makakita? Ang yayabang, walkout ng walkout, tapos pag tiningnan mo, patay yung mga comment section, hindi ka pwede makapag-comment. Hindi na nga niyo kayang makipagdebate sa mga magagaling na mga senador, lalong-lalo na yung mga abogado ng mga senador. Tapos, pinapatay nyo pa yung comment section ninyo para hindi kayo i-bash doon ng mga hindi naniniwala sa mga katarantaduhan ninyo. Ibig sabihin, mga bading talaga kayo. At saka, mga talaga kayo, mga mahihina ang mga tuhod ninyo kung hindi nyo pala kayang tumanggap ng kritisismo, hindi nyo pala kayang tumanggap or hindi nyo kayang makipagdebate sa mga kasamahan nyo sa Senado. Abay, umalis na kayo dyan. Mali yung trabaho na pinili ninyo. At saka huwag ka masyadong mayabang kung wala ka namang bayag. Buti pa si Lito Lapid. Si Lito Lapid, hindi talaga siya nakikipagdebate kasi alam niya na mas maraming alam yung mga kasamahan niya sa kanya. Tanggap niya yon at tanggap yan ng mga kasamahan niya. Ikaw, Erwin Tulfo, kayong magkapatid na pinagli sa itlog ng pugo, na bugok. O parehas kayo, yabang-yabang nyo dyan, salita-salita kayo dyan. Tapos pag in-interpolate kayo, binasahan kayo ng batas, tinanong kayo tungkol sa batas, wala kayong alam. Bakit? Tapos masasaktan kayo pag sinabi ng hirap naman kasi pagka walang background sa abogado O wala ka nang background sa abogado, hindi ka pa nakikinig sa mga abogado ng mga staff mo, bugok ka talaga Di ba? Subukan nyo. Yung mga kapitbahay nyo na hindi naman pwedeng hindi ba? Yung mga basta ikaw pwede mong remotely ikaw ay tawag diyan, pwede ka magtrabaho, i-utilize natin 'yun kasi nga 'yan ang benepisyo ng teknolohiya Ngayon, sabi nila, mahirap kasi maganda kasi magkaroon ng debate ng harap-harapan. Kung pwede naman tatalikuran din naman sila bumanat dyan Kapag nakatalikod, doon din naman nila binabanatan yung mga kasamahan nila dyan. Tapos pa-interview lang din naman sila ng pa-interview sa media Bakit hindi nila hayaan? Bakit? Kung ako ba remote, kung ako ba nasa Zoom, hindi ko ba pwedeng i-debate yung si Erwin Tulfo? Wala namang utak yan. Diba? So kahit naman nasaan ka kahit umiebak ka, kahit nasa ibabaw ka ng puno, nagsiswimming ka, pwede ka naman makipagdebate basta ready ka At saka meron kang prinsipyo na tinatayuan bakit hindi kayo papayag na gawin yan? Binoto ng taong bayan yan. Binoto ng taong bayan, wala namang mga kaso yan nung ibinoto ng taong bayan yan. So ibig sabihin, pwede ba natin gawin na kasuhan na lang natin ng kasuhan yung mga senador? Lalong-lalo na kung hawak natin ang ombudsman, tapos kasuhan natin sila ng kahit wala namang ebidensya, kasuhan natin sila ng mga plunder para no bail. Tapos wala nang senador, hindi na sila makakapagtrabaho, mandato nila yun. Yun ang kaya sila binoto ng mga taong bayan ng milyon-milyon kasi nga yun ang inaasahan sa kanila. So hindi na sila makakapagtrabaho. Paano kung pinupolitika nga lang yan? Dapat nga kung ako senador, nakikita ko na parang pinupolitika yung mga kasamahan ko. Sige, ganito gawin natin. Absentee, tayo? Pwede tayo, remote. Di ba? Kaya hindi rin pumapayag itong minority kasi gusto talaga nila makontrol. Ayaw nila na makontrol ni Alan Peter Cayetano, kasampu ng kanyang mga kasama sa majority, yung mga desisyon dyan sa Senado. Pero sila, gusto nila makulong yung mga kasama nila para sila ang malakas sa Senado. Mga hipokrito pala kayo ayaw nyong gawin sa inyo, pero pwede nyong gawin sa kanila. Ayaw nyo na sila yung may hawak ng numero, pero gusto nyo maubos sila para kayo ang may numero. Mali po yan. Mga tarantado kayo. Galit na naman si Boss D. Ayan na nga, sige na, maghatid tayo ng bali-balita. Tagal natin di nakapag-usap so eto, sige, dito natin kaya simulan muna, no? Dito natin simulan. Ito medyo pabalikan natin yung mga nakaraang mga balita, pero dito medyo medyo kakaiba tong na to.
Kakaiba tong balita na ito. Itong balita na ito ay tungkol kay John Vic Remulla. Sabi ni John Vic Remulla, magaling daw siya. Sabi ni John Vic Remulla, napababa daw niya yung krimen. Bakit? Bakit galit sa kanya ang Malacanang? Di ba? Panay ang sabi ng PNP, bumaba ang krimen, bumaba ang droga, maraming nahuhuli, may ganito, may ganyan. Bakit? Ang pa-title nitong balita nito, PBBM, nauubos na ang pasensya umano kay DILG Secretary Remulla. Nako? Nauubos na yung bakit? Akala ko ba magaling siya? Ganun-ganun siya pag may rally, di ba? Siya ang humaharang bakit mababad trip sa kanya? Tingnan mo, sila mismo, putang ina, nag-away-away sila. Bakit? Kasi nga, bawat isang gabinete dyan, meron yan ini-expect sa'yo na trabaho. Yung naglagay sa'yo dyan, in the case of John Vic Remulla, ini-expect ng presidente na magagawa mo yung trabaho mo bilang isang DILG secretary. Tandaan ninyo niligawan nila yan si John Vic Remulla. Gobernador yan, nagbitiw yan sa pagka-gobernador para maging DILG secretary. At ilang taon na siyang DILG secretary ilang taon na rin. 3 taon na rin yata, di ba? O 2 taon mahigit na rin. Tapos nagpasikat man talaga yan. Interview dito, interview dyan. Pero sinasabi niya, marami siyang nagawang trabaho, pinagyayabang niyan. Blood bless ang war on drugs. Maraming nahuli nang walang namamatay. So, successful, di ba? Bakit gustong tanggalin ni BBM kung successful? Ayaw ba talaga ni BBM na may magaling sa kanyang gabinete? Gusto ba talaga ni BBM mga tanga? Katulad ng mga tulpo na magkakapatid, yung mga nasa gabinete niya? Pakinggan nga natin tong balita na ito. Kasi ang gulo-gulo nyo na, Sa totoo lang, ang gulo nyo na. Kaya siguro negative 15 ang trust rating ni Bongbong. Kasi nga, kung nagtatrabaho, sabi ni Remulla nagtatrabaho siya ng maigi at napakagaling niya. Siya ang pinakamagaling na DILG. Bakit siya gustong tanggalin? Dahil ba magaling siya? O dahil hindi siya bobo? Kailangan talaga kailangan talaga bobo kapag ikaw ay tao ni Bongbong, katulad ni Claire Castro, sobrang bobo. Si Larry Gadon, sobrang bobo. Yung taga NEDA, yung taga DTI, sobrang tanga. Yung sino ba yun? Yung sa National Statistic Office yata yun. Basta yun, yung sabi 500 pang Noche Buena, ganun, mga bobo yan. Yung DOH secretary natin, tanga rin. Bakit? Mantakin mo, nag-donate siya sa WHO ng kulang-kulang 700 million para lang sa chairmanship. Putangin na niya, naghihirap yung mga mga kababayan natin nasa PGH, walang gamot ang PGH. Wala tayong bagong mga equipment, ospital, tapos bumili daw dyan ng napagkamahal-mahal na lupa dyan sa BGC, tatayuan ng building. Hindi na lang ospital yung itayo. Imagine, ang laking pera nun kulang-kulang 1 billion, kulang-kulang 700 million, dinonate, binigay pera ng taong bayan, binigay dun. Nakala mo, first world country tayo, akala mo, ang dami-dami natin pera, akala mo yung healthcare system dito sa Pilipinas, ganda-ganda. Ganyan, kabobo, yung mga tao ni Bongbong, baka gusto niya consistent na tanga. Kaya itong si Boying, si John Vic na magaling, gusto niyang matanggal. Bakit ba niya gusto matanggal? Pasok? Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla. Nako, nauubos na ang pasensya ni BBM. Meron pala siyang pasensya sa bagay. Pasensyoso man niyang tao na yan. Sobrang pasensyoso ng tao na yan. Kahit naghihirap ng bayang Pilipinas, kalmado pa din siya. Kahit na lugmok na sa utang ang Pilipinas, walang mga programa, puros ayuda. Kahit hirap na yung mga Pilipino, taas ng gasolina, bagsak ang magsasaka natin, mataas ang korupsyon sa flood control. Tapos diyan pa sa customs, daming mga nakawan diyan, kalmado lang siya. Kalma lang daw, pero grabe nauubos na daw ang pasensya niya kay John Vic Remulla. Again bibigyan natin ng weight. Sabi ni John Vic Remulla, ang galing-galing niya.
Oh, ito si John Vic Remulla, yung isang tao na ayaw niyang antayin na purihin siya. Gusto niya purihin niya yung sarili niya. Para siyang para siyang pare, purihin ng Diyos. Siya hindi, purihin ng sarili, purihin si John Vic. Ganun siya, sinasabi niya, ganito, ganyan, galing-galing niya. O pero bakit nauubusan ng pasensya si BBM sa kanya? Pinakapasensyosong presidente si BBM, naubos yung pasensya niya. Kahit na wala na makain yung mga kababayan niya, pasensyoso pa din siya, hindi pa rin siya nagagalit. Kahit ang daming ninakaw nung pinsan niya, pinagpapasensyaan pa din niya. Kahit na di umano madami na ding kinulimbat yung anak niya, pinagpapasensyaan pa din niya. Kahit na di umano yung kanyang asawa, may mga kaibigan na mga smuggler, hindi pa rin niya, pa rin siya, pasensyoso pa rin siya. Kahit natatanga-tanga si Claire Castro at hinihila pababa yung kanyang survey na -15, dati -3, puta, -15. Kahit na ganun, pasensyoso pa din siya. Diyan kay Claire Castro. Di ba? O kahit na si Matibag, ang dami ng ginagawang kabalbalan. Ang dami ng ginagawang kabulastugan, puro kasinungalingan, pasensyoso pa rin siya. Pero bakit kay John Vic wala siyang pasensya? At umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Grabe, pinalaya si John Vic. Yung John Vic. Ayan, yan na nga yung sinasabi ko sa inyo Kapag hindi na kayo kailangan, para na kayong mga aso. Matutulad ka ngayon kay General Torre. Na matapos mong gawin lahat ng mga pinagawa nila sa'yo, tsipwera ka na lang, mantakin mo. Isa ka sa nagplano ng si Pangulong Duterte ipatapon sa ICC. Galing mismo yan sa bibig mo. Ang galing ng ginawa nyo doon. Sobrang husay nyo doon. Yung kademonyohan nyo, tinalo nyo si Satanas sa sobrang kademonyohan ninyo. Hindi kayo sumunod sa batas, kinuha nyo yung matanda, hinaras nyo yung matanda, gamit ang pera ng taong bayan, ginasolinahan nyo yung private jet, dinala nyo sa ibang bansa, tinapon nyo doon nang hindi nyo dinadaan sa tamang proseso, which is yung local judicial authority. Kumbaga lumabag kayo sa napakaraming batas para mapadala nyo lang si diyan. So job well done kayo doon. Dapat, 'di ba? Dapat parangalan kayo doon. Pero pinalayas ka? So wala ka ng value ngayon, ganon? Oo, wala ka ng kwakwenta-kwenta sa kabila ng napakaraming pagbabali mo sa batas para lang mapasaya mo siya. Ngayon, wala na siyang pasensya sa'yo. Kawawa ka naman. Yan ang sinasabi ko sa lahat ng mga amuyong ni Bongbong ngayon. Wala, kayo niyan, tatablahin kayo niyan. Walang utang na loob yan Kapatid nga niya, tinabla niya kayo pa. Si Pangulong Duterte nga, na ipinalibing yung tatay niya, tinraidor niya kayo pa. Si Inday Sara nga na umikot halos sa buong Pilipinas para ikampanya lang siya, nanalo siyang presidente, tinabla niya kayo pa. Si Zaldico nga Si Zaldico nga na napakaraming perang ibinigay sa kanya, di umano, pinakukulong pa niya. Di ba? Kayo pa kaya mag-isip-isip kayo. Ikaw Matibag, mag-isip-isip ka. Wala ka pa namang uuwian. Halimbawa na lang si Garin, di ba? Si Garin, marami siyang kaso. Oo. Pero malakas siya sa probinsya niya, which is yung Iloilo ba? O basta diyan sa may bandang Negros. So naging congresswoman pa rin siya. So nakapwesto pa din siya. Si General Torre, tingnan mo. Ginawa niya lahat ng kahayupan. Ginawa siyang PNP chief, tapos tinapon siya. Saan siya ngayon pinulot? Diyan sa kalsada. Putang ina, tutong na nga yung tao. Ang itim-itim na nung tao. Nilagay nyo pa sa arawan. Lalo magmumukhang daing yan. Hindi ba? So, ganun lang siya itinapon. Meron bang babalikan si General Torre? Kita mo, nagpipresenta siya, hulihin niya si Bato, hindi siya pinagbibigyan kasi wala na siyang kwenta Matutulad kayo dyan kay General Bato na putang ina, pinagpapasapasahan na lang. Baka sa susunod, journalist na din yan. Ikaw, si Matibag. Si Matibag, sino ba siya? Politiko ba siya? Siya ba ay may distrito? Siya ba ay congressman, gobernador, or something? Hindi katulad nitong Remulla na ito. Ito si John Vic Remulla, kapag tinanggal, babalik lang yan sa Cavite. Dati mang gobernador ng Cavite yan. Meron siyang fallback. Ito si Matibag. Walang fallback si Matibag kasi si Matibag, gano'n lang naman yan. Dati lang namang tsuwariwap sa PDP daw yan so ibig sabihin, mayaman siguro siya, meron siyang negosyo, pero iba pa rin kapag meron kang kapangyarihan. Doon nga sila nag-away-away sa kapangyarihan
So kawawa itong mga ito. Pagdating nung panahon na hindi na kayo kailangan ni Bongbong Marcos, ganito din ang gagawin nila sa inyo. O kaya mag-ingat-ingat kayo. Ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Yaang sinamahan ninyo, putang ina, sinungaling pa sa sinungaling yan at traidor pa sa lahat ng traidor yan. Walang kamakamag-anak dyan. Di ba sinabi ko sana sa inyo yan? Oo, hindi ko sinasabing adik si Bongbong, pero sabi nung kapatid niya, adik daw yan. Alam niyo ba, ang adik hindi niyo dapat pagkatiwalaan? Walang mabuting gagawin ng adik. Sabi ko nga sa isang bahay, merong isang adik, yung 10 tao sa bahay matino, maniwala ka, hindi nakakatulog ng mahimbing yung mga yun. Dahil lang sa isang adik. Oo, kasi putya, pwede kang nakawan, pwede kang saksakin, pwede kang rapin, pwedeng sunugin yung bahay nyo sa trip lang niya. Ganun eh. Oo, so ganyan ang sitwasyon ng presidente natin. Sabi nung kapatid, may ano daw yan, may bisyo. Walang loyalty yan. Ang loyalty niyan, doon lang sa bisyo niya. Kahit kamag-anak, ang adik, maniwala kayo, kahit asawa ng kapatid niya, lola niya, anak niya. Sigurado yan. Delikado. Gagahasain yan. Maraming mga ganyan, hindi ba? Yung meron pa isang adik, pinagpapatay niya yung mga anak niya. Wala nga sa sariling katinuan yan. Kaya kayo ng mga nandiyan sa posisyon, nakakala nyo, lahat ng ginagawa nyo ngayon, yung forever, nandiyan kayo. Hindi. Pagdating ng panahon, ito na nga, si John Vic Remulla, ang galing-galing na, ha? Ang galing-galing na, patatalsikin pa. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabongeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco, at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood. Imaginein mo, dahil lang natakasan ni Bato, ni Roque, ni Atong Ang, at saka nito ni Zaldico, lahat ng mga ginawa ni John Vic Remulla sa gobyerno, nabura na kagad. Dahil lang hindi mahuli itong mga to, papalitan na siya. Wala na, dahilan lang yan. Ang ganda-ganda ng ginawa niya. Sabi niya maganda war on drugs. Wala na daw sindikato sa PNP. Naayos daw niya ang PNP. Naayos niya ang bansang Pilipinas. Walang namatay sa war on drugs. Ang dami niyang pinagyayabang. Tapos natakasan lang siya ng 5 tao. Tatanggalin niyo na? Napadala niya pa si Pangulong Duterte sa ibang bansa. O di ba? Dahil lang doon. Grabe no, grabe, naawa ko kay John Vic. Binenta pa naman ni John Vic yung kaluluwa niya kay Satanas para lang mahalin siya ni Bongbong, pero hindi pa rin pala enough yun. Control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Ako yung best friend naman pala eh. So mas matimbang si Benhur Abalos kaysa sa'yo. John Vic, papayag ka nun. Papayag ka nun, mantakin mo sa dami ng pa-interview mo, mas madami yung interview mo kaysa dito kay Abalos. Papalitan ka dahil lang yung kaibigan, pwede na ulit i-hire. O pwede na ulit kasi 1 year lang eh. Oo, para kasi 'di ba tumakbo tong senador, talo man to. O walang bumoto rito, wala naniwala sa katarantaduan, demonyo rin to eh. Oo, isa to sa mga nanggulo sa KOJC compound, isa to sa mga satanas na na kung ano-ano mga pinagagawa sa Pilipinas. Sila nila Marbil, nila Tory, nila Pajardo. Oo, mantakin mo ha, dahil lang pwede na siya ulit. Hindi mo naman pwedeng ilagay ito si Abalos kasi kaibigan ni BBM yan eh. Hindi na pwedeng ilagay yan sa mga demotion yun kasi dati na siyang DILG secretary tapos lalagay mo lang siya somewhere. O siyempre gusto niya ulit makuha yung kanyang posisyon. Ngayon ang problema, sinong mas malakas sa inyong dalawa ni John Vic Remulla? Mas pipiliin ba ni Bongbong Marcos yung kanyang tropa at kapartner sa kapangiwi-ngiwi, ganon? Oo, si John Vic Remulla na kapatid ni Boying, delikado kayo dyan. Siyempre, pagka pinaalis mo yan, magagalit yung kuya niyan. Yung kuya niyan nasa ombudsman. Kahit presidente ka pa naman, BBM, hindi mo pwedeng tanggalin si Boying. Kahit itinalaga mo siya, hindi mo siya pwedeng tanggalin dahil 6-7 taon yung kanyang termino. So sa 2032 pa siya pwedeng alisin sa pagiging ombudsman kung aabot siya ng ganun ha. O baka mamaya magalit yan, paano na? Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla.
Nako, ayun na nga. So, syempre, magkakampihan yan, di ba? Yan ang una nating balita. Abangan natin, ha? Abangan natin ang susunod na kabanata. Pero ito, mga bossing, isang ano to, ha? Isang magandang balita to. Etong si Mig Zubiri. Eto si Mig Zubiri, mga bossing. Malambot pala puso nito. Bakla ba to? Matampuhin pala to. Kasi doon sa Bukidnon, minumura na siya ng mga taga Bukidnon. Kasi taga Bukidnon man tong ulol na ito. So binumura siya sa Bukidnon ng mga tao niya. Meron pa nga ako isang video na nakita na hinahamon pa siya ng suntukan nung nagsasalita sa stage talagang ikinakahiya nila na itong si Mig Zubiri representante nila. Kasi nakita niyo naman paano binastos ni BBM yung tatay niya, 'di ba? Gusto itaas yung kamay niya, hindi pinansin yung tatay niya, so kinain niya yun. Walang prinsipyo pala talaga itong hinayupak na to, no? Tas itong mama na ito, ito yung galit na galit diyan sa Senado nung nakaraan. Hindi naman siya yung pinatutungkulan nung video ni Amy, umiiyak siya. Magpapalakas din siya yata kay Tito Soto. Ewan ko, baka gusto nitong mag-guest sa Itbulaga. Kasi malapit nang matapos din ang termino nito, tapos wala nang trabaho to . So baka pumasok na sa Itbulaga yan, kaya nagpapalakas kaya So malungkot daw siya. Tinrider daw siya. Kasi kinausap niya yung mga constituents niya kanina, na galit sa kanya. Nagdrama siya. Eto yung balita. Ang loob ni Senator Mig Zubiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Tagal-tagal mo ng senador. Ngayon, umiiyak ka pa kapag tinatabla ka? O kapag hindi ka kinampihan, hindi ka pinanigan? Diyos ko naman. Ano ka, baby? Gusto mo hilutin ka pa? Gusto mo ipaghele ka pa? Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Kasi syempre ang Bukidnon, Mindanao man yan. Syempre pag Mindanao, Duterte man yan. So parang feeling ng mga taga-Bukidnon, tinatraidor nito ni Mig Zubiri ang mga Duterte dahil dati man siyang kaibigan ng mga Duterte. May mga intimate pictures naman siya. Intimate, hindi hindi yun yung parang halos maghalikan, hindi yung ganun. Pero very close man siya sa mga Duterte. May mga picture siya kay PRD na halos magyakapan sila, kay VP Sara. Pero sumama siya sa minority. Sa minority na kung makikita natin, puros mga dilawan. Siyempre, one Mindanao yan. Visayas and Mindanao, siyempre, nandiyan yan kay Duterte. Kaya nga, nung titingnan ninyo yung negative 15 ni Bongbong Marcos, yung Visayas Mindanao, grabe. Grabe ang pulang-pula. Lahat na halos ng tao galit sa kanya. Siguro konti, baka natutuwa pa sa kanya, pero karamihan galit. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo. Masakit yung mga kritisismo? Sasaktan sa kritisismo? Kapal-kapal ng mukha mo tapos masasaktan ka sa kritisismo? Gagawin mo yan tapos masasaktan ka sa kritisismo? So kung ikaw ay taga-Bukidnon at nagagalit ang mga taga-Bukidnon sa ginagawa mo, hindi ba? Huwag kang masaktan. Dapat pakinggan mo sila kasi you represent them. Binudol mo sila Binoto ka nila Dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukidnon. I'll tell you to the people who cannot pay love him. Baka umiyak ka pa. Nagagalit kayo kay Pia Cayetano na naiyak siya dahil na-trauma siya. At ikaw naman, crocodile tears naman yan. Ito yung gustong maiyak pero hindi maiyak. Plastic Kaplastikan. And I'll die for you. I'd die for you Sige nga, kuha kang kutsilyo, lunukin mo. Will die for him if they. So, I hope that you understand my position. Kasabay niyan ay Understand your position? You're supposed to be the voice of your constituents. Gusto mo, sumama sila sa iyo or intindihin ka nila dahil tinraidor ka ng mga kasama mo sa Senado? Tingnan ninyo kung ano lang yung reason niya. Kung bakit
kung bakit siya nasaktan. Kung ano lang ang reason niya kung bakit siya nasaktan sa tagal niya ng senador, ito reason niya. Inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate majority. Diyos ko, binitray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang majority. Yun lang? Ibibenta mo yung prinsipyo mo? Dahil lang nagtatampo ka sa mga kasamahan mo, nagsenador ka pa. Hindi ka naman nagsenador para sa sarili mo. Nagsenador ka naman para sa mga constituents mo. Kung gusto ng constituents mo na kung sumama ka sa majority, dapat sumama ka sa majority kasi wala ka naman dyan kung hindi dahil sa mga constituents mo. So, dahil nasaktan ka, dahil na-offend ka, doon ka sa kalaban, ganon. At gusto mo, yung mga tao na inis sa ginawa mo, samahan ka. Ayaw nila sumama sa mga demonyo. Ayaw nila sumama kay Rizon Tiveros, kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan na mga dilawan tae. Tapos gusto mo samahan ka nila dahil lang nagtatampo ka sa mga kasamahan mo sa tagal mo ng senador. Alam mo naman na sa politika, there is no permanent friend and there's no permanent enemy. Oo, magkakaibigan kayo ngayon, bukas magkakaiba na kayo. O magkakagalit kayo ngayon, bukas magkakabati na kayo. Ganyan sa politika. Walang prinsipyo. Oo, ang pinakikinggan mo, yung constituents mo. Na kanyang pinangalan ng sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Galit siya sa mga yan. Bakit? Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate presidency. So personal. Pansarili. O kaya pala siya nagagalit dito sa mga senador na ito kasi una, natanggal siya sa kapangyarihan. Pangalawa, gusto niyang bumalik sa kapangyarihan. Nung hindi niya nakuha yung gusto niya, nagtampo na siya. Gago, di ba? Gago, di ba? O tangina, ganyan ang representante ng Bukidnon, makasarili. Bayan muna bago sarili, di ba? Bakit tinuuna mo yung sarili mo? Nagtampo ka? Ikaw lang ba ang unang-unang Senate President na tinanggal? Ang dami na. Napakarami ng mga Senate Presidents na natanggal dyan. Si Chis Escudero, nagtanim ba siya ng sama ng loob doon sa mga bumoto na matanggal siya at mapalitan siya ni Tito Soto? Hindi naman. Di ba? Kasi, ganun talaga. Dapat ready ka. Huwag kang patay gutom sa kapangyarihan, Mig Zubiri. Para kang si Bongbong, ayaw nang bumaba eh. Hindi ka forever na nandiyan. Talagang darating yung panahon, hindi mo naman habang panahon na ikaw ay Senate President, mapapasaya mo yung iyong mga kasamang senador, yung mga taga Bukidnon nga, hindi mo mapasaya yung pakayang mga senador ng kasama mo. Di ba? Huwag kang patay gutom sa kapangyarihan, sir. Nangyayari yan. Palitan ng leadership, nangyayari yan, sir. Oo, huwag kang magtampo. Masyado ka namang isip bata. Masyado ka namang spoiled. Ganyang pagpapalaki ng magulang mo sa'yo. Senate presidency lang pala yung ikatatampo mo. O so, ano yun? Paano yun? Pagka hindi na kayo mag-uusap habang buhay dahil doon? Pangarap mo yun? Sana presidente ka ng Pilipinas. Gusto mo pala maging presidente. O, edi sana magaling ka naman. Tumakbo ka sa 2028 para presidente ka na ng Pilipinas, di na Senate President. Patay gutom ka pala sa kapangyarihan eh. Pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niya Sa politika ganyan. Traidoran yan. Yung ang amo mo ngayon na si Bongbong Marcos, tinraidor din yung mga Duterte, di ka nagagalit doon. Galit ka sa mga traidor, pero yung mga tinraidor na mga taga Mindanao, hindi ka nagagalit. Loko-loko. ng si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos Paano nalaman ni Bato de la Rosa na hindi ka karapat-dapat? Oo, kasi alam nga naman suportahan ka niya. Tinatablan niyo yung mga Duterte. Alam nga naman suportahan ka ni Bato kung alam naman nila nakakampi mo si Bongbong. Tanga ka ba? Bobo yarn. Tanginan yan. Yan ang sinasabi natin kapag masyadong emosyonal. namotohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Chis Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Ganun talaga yun. Huwag ka na magtampo. O di sana, di sana ginawa mo nung Senate President ka, hindi ka na umuwi.
Doon ka na lang. Hanggang habang buhay, nandoon ka na lang. Nakatayo ka na lang doon sa pedestal. Oo, para kung papaalisin ka, baka sakali, at least nagsawa ka na. Sana doon ka na tumira. Nagdalagay ka ng kutsyon mo doon sa may upuan ng Senate President. Para talaga nasulit mo. Sulit mo, di ba? Tulog ka doon, gising ka, doon ka na mag-almusal, breakfast from bed ka. Kahit wala session, nandoon ka. Kahit bakasyon, nandoon ka. Para talaga nasulit mo. Oo, para hindi ka nabitin. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11, kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk Hindi solid 11 yan. Iyakin 11 tawag dyan. out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online vote. Tinan mo. Yun lang nagtatampo ka, Nagtatampo ka. Bakit si Risa Ontiveros hindi naman nagtatampo kay Erwin Tulfo? Ngayon magkakampi pa sila. Dati naman sila magkalaban. Pinagmumura ni Erwin Tulfo yan si Risa Ontiveros. Pero ngayon, magkabati sila. Kulang na nga lang, baka mag-shota pa yan Sa pagtatanggol niya kay Risa. Gusto pa nga niya si Risa, magaling daw yan. Gusto pa niya maging presidente yan Dapat walang personalan. Dapat tinan mo to. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Tinan mo. Grabe siya. Kung kay Risa Ontiveros. Pero ngayon, bati na sila. Bating-bati na sila. Nung sinabi ni Marcoleta na yan ang mahirap kapag walang alam sa batas. Galit na galit siya. Talagang tumayo siya doon. Tapos nag-islang-islang siya doon. Yung English niyang parang sigsag-sigsag. Nakala mo, tapang-tapang niya. Hindi ba? Kita mo. Ayan, magkaibigan sila ngayon ni Erwin Tulfo, si Risa, tsaka si Erwin. Samantalang matindi naman pala yung akusasyon na 1.7 billion. Di kinlimbat ni Risa Ontiveros. Hindi naman nagtatampo hindi naman sila magkaaway ngayon. Bati naman sila. Ito pa isa. Senador Kiko, makinig ka, sir. Next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Wala mo takay mo, pinanyema si Kiko Pangilinan. Tinawag na, na galing-galingan. Tapos ngayon magkakampi sila. Ganyan kawalang bayag ang mga Tulfo na yan. Gagamitin nila yung galit ng taong bayan. Tapos pag napakinabangan na nila, putang ina, sarili na nila isipin nila. Di ba, Mig Zubiri, dapat magtampo si Kiko Pangilinan dito. Grabe siyang pagpahiyain ni Erwin Tulfo dito. Pero magkaibigan sila ngayon. Ikaw, Mig Zubiri, huwag ka na masyadong iyakin. Gayahin mo si Risa Ontiveros, gayahin mo si Kiko Pangilinan, at gayahin mo ito si Erwin Tulfo na walang mga paninindigan. Ano pa masasabi ni Erwin? Isip mo, sir, ng konti. Daldal ka kasi ng daldal Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat. Ako, minura pa. Sipin mo. Minura pa, putang ina daw. Minura na si Kiko Pangilinan pero close sila. Minura na si Risa Ontiveros pero close sila. Hindi naman nagtampo yung isa't isa. Ikaw, Mig Zubiri, kang iyakin. Kung ayaw mo, lumayas ka na, walang maghahanap sa'yo. Bumalik ka na sa Bukidnon. Mahal mo pala yung Bukidnon Mamamatay ka pala kasama nila. Doon ka na, huwag ka nang pumunta ng Senado. Hindi ka na kailangan doon. Ano pa masasabi? Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kapon kasi pinagsasampal ko yung bunganga mo Mantakin mo, sasampal-sampalin niya si Kiko Pangilinan. Ang tapang pala talaga nito ni Mr. Ad hominem. Ad hominem.
Ad hominem. Putang ina, ad hominem. Tapos yung bibig mo ganyan. Para kang si Boss Dada pag nagbo-broadcast ka. Pag nagpe-Facebook live ka, wala kang pinagkaiba sa bibig ko. Tapos galit ka sa ad hominem. Eh, puro ad hominem yung mga pinagsasasabi mo dito. Putang ina ka, ipokrito ka. Tarantado ka. Saan ka ba pinaglihin ng nanay mo? Sa balimbing na bulok? Ba't ngayon ang bait-bait mo na sa kanila? Bakit parang kulang na lang mag-share kayo ni Kiko Pangilinan kay Sharon? Si Risa Ontiveros, kulang na lang maging kulasisi mo siya. Sobrang close nyo. Tapos minumura-mura mo. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka na salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan, ayaw ho ng mga pulis noon, ayaw rin ni Pangulong Duterte, bakit ka mo? O tingnan mo ngayon, ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist, kung hindi rapist, tulak ng droga, kung hindi tulak ng droga, mga snatcher, hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na Ako minura pa yung bata. May Erwin, ba't minumura? Bakit mo minumura tapos ngayon bati na kayo? Ganyan ba talaga kayong mga tulpo? Wala kayong mga prinsipyo? Galit ka sa tao tapos bati-bati na kayo ngayon? Yan ang gayahin mo, Mig Subiri. Makipagbati ka na kay Aimee, makipagbati ka kay Bato, hindi ka naman nila minumura. Hindi ka naman nila ginaganito na sinasabi na bobo ka, Migs, putang ina yung mga batas mo, walang silbi. Putang ina, mas makinis pa yung mukha mo kaysa sa batas na mga pinaggagawa mo. Wala ka naman silbi sa Senado, wala naman tumatak na mga batas mo. Mabuti pa si Kiko Pangilinan, merong kahit tanga yung batas niya, tumatak sa taong bayan. Dahil apektado taong bayan eh. O ikaw, wala kang nagawa. O puro ka lang ngawa ng ngawa. O hindi ka naman niya ginanon. Wala naman sila sinabi masama sa'yo. O ano naman, hindi lang nila, mas binoto lang nila si Chis Escudero. Baka mas mayroong plano si Chis Escudero sa mga nila, advokasya nila kaysa sa'yo. Hindi mo ba napansin nyo na magiging loyal sana sa'yo itong mga to eh. Kaya lang, yung mga advokasya nila, kaibigan ka nila, hindi mo naman ibinigay. Halimbawa, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, yung healthcare, yung Committee on Health. O baka meron siyang mga gusto, hindi mo naman pinaprioritize. Tanungin mo rin sarili mo, bakit kanila tinanggal bilang Senate President? Hindi loyalty pinag-uusapan dyan, constituency. Ito pa, ano pa? inutil, yung juvenile justice system law mo ay hindi gumagana at yan ay punyema, pro-criminal, lintik ka. Kriminal na, lintik pa. Grabe si Erwin Tulfo, ang tapang-tapang niya dati nung dinidilaan niya pa yung tumbong ni Pangulong Duterte. Pero nung natikman niya yung tumbong ni Bongbong, parang mas masarap yata. Parang mas masarap pa. May sipa. May sabit-sabit. Kaya siguro biglang bumait. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Ayun. Parang ikaw, ngayon, pinapasweldo ka ng tao. Daldal ka ng daldal, hindi ka nag-iisip. Bugok. Ano pa? Marami yan. Hindi lang si Pangilinan, hindi lang si Risa, may isa pa siyang binanatan. Yung bumaboy sa buong angkan nila. Merong isang senador na binaboy ang angkan nila. Si Ben Tulfo, si Rapi Tulfo, si Teya Tulfo, si Erwin, lahat sila. Putsang ina, pinakyaw. Yung mga magkakapatid na tanga. Pinakyaw, binaboy nung isang senador dati. Tapos sinabi niya pa doon na, malay mo, balang araw, maging senador din ako. Di ba? Natatandaan nyo na, nandito yan. I can suggest Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan. Magaling daw si Risa, pero sinasabi niya kanina magnanakaw. Ano ba talaga, Erwin Tulfo? Magaling si Risa, pero sinasabi mo magnanakaw siya sa PhilHealth? May magaling ba na magnanakaw? Baka kaya nagagalingan ka rin kay Bongbong kasi magnanakaw siya, gano'n. Si Risa magnanakaw din, sabi mo. Anong interview mo na yon? Tapos ngayon, maraming magaling dyan. Nandyan si Risa. Paano siya naging magaling? Sinabi mo, nagnakaw siya sa PhilHealth, hindi niya pa sinosoli. Si Erwin Tulfo. Ano pa? Marami mga magagaling
magagaling dyan. Dati akala ko pa mga senador matatalino. May mga bobo rin pala mga utang ina. Ako, bobo daw, utang ina pa. Ang lupit Ad hominem. Ayaw niya sa ad hominem Tangina, ang linis. Sobrang linis mo, Erwin Tulfo. Maniwala ka sa sobrang linis mo, mahihiya si Mr. Clean sa'yo. Tangina, sa sobrang linis mo, baka bumaba si Jesus. Baka ikaw ang pumalit sa kanya, sobrang linis mo. Ayaw mo sa ad hominem. Oo, baka dapat nasa MTRCB ka. Mabantayan mo lahat ng mga ikaw yung ng rated PG, rated G, rated GP. Ikaw, dahil sa sobrang tinunang pagkatao mo at sobrang linis ng bibig mo, bawal magmura sa inyo. Sa sobrang bawal magmura sa bibig mo, ang mahal-mahal na ng mga bilihin ngayon, wala kang reklamo. Putang ina mo. O, di ba ganun ka magsalita? O, nagagalit ka? Galit ka? Bakit? Ganyan ka rin Tapos pag ikaw gaganyan, magagalit ka? Diyos ko po, kahapon nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. O, pinakabobo? Sabi mo magaling, matalino si Risa. Tapos ngayon, bobo. Ano ba talaga? Sino nagsasabi ng totoo? Si Erwin Tulfo o ikaw? Ilan tong mga tulpo na ito, no? But anyway, tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Si Trillanes at si Ontiveros, puta, tinuhog niya. Dalawang bobo daw sa Senado, mantakin mo yan. Dalawang bobo sila sa Senado, pero ngayon batiin na kayo. Sinasabi mo si Risa Ontiveros ay magaling naman, nire-recommenda mo. Tapos ngayon, si Trillanes, kaibigan mo na. Matapos kayong babuyin, ikaw, mga kapatid mo, binaboy kayo dyan sa Senado. Hinamon-hamon kayo. Yung mga English nyo na mga balubaluktot, challenge, tapos binaboy kayo, di kayo makasagot. Dahil si Trillanes ang siga doon sa committee na yon. Tapos ngayon, bati kayo. Putang ina, Erwin Tulfo, ano nangyari sa'yo? Kaya ikaw, Mig Subiri, balik tayo kay Mig Subiri. Ikaw, Mig Subiri, gayahin mo to si Erwin Tulfo. Oo, na walang prinsipyo. Huwag kang masyadong malungkot. Maswerte ka pa nga Hindi ka minumura, hinahayop-hayop nitong siraulo na ito Kinig kayong dalawa, pag-uuntugin ko mga ulo niyo mga bas kayo Mantakin mo, pinag-uuntugin pa yung ulo ni Risa tsaka ni... Pag-uumpugin yung ulo ni Risa tsaka ni Trillanes, putang ina, pag pinag-umpog mo yung parehas walang laman yun. Ang tagal ng echo niyan mawala. Wow, 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 wow. Ganun yun, ang tagal. Kasi walang laman, parehas bao yan Oh. Chairwoman Risa Ontiveros, ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Bossing, patunayan mo muna, ginaganon yung Trillanes, pero nakita kong ginawa sa kanya ni Risa. The word BOSSING, I heard, is definitely not part of the language we use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yan. Ako, inulul na, papalo pa sa ulo. Pag uumpugin na yung ulo ni Trillanes at saka ni Risa, tapos inulul pa. Buang daw, buang, ayan buang ka. Okay. Buang ka I can suggest Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan. I can suggest Senadora Ulul. Buang daw. Di ba? Ganyan kagaling. Ganyan kagaling si Erwin Tulfo. Ganyan ang mga Tulfo. Yung mga Tulfonatics, proud kayo sa mga idol nyo. Mga walang prinsipyo tsaka mga walang itlog. May itlog man yan, siguro kakalahati. Hindi nakabuo ng dalawa. Magagalit kayo magkakapatid. Bakit kayo magagalit? Huwag kayo magalit, bardagulan lang. Ang hilig-hilig yung bumanat. Pag kayo babanatan, mga iyaking kayo. Dini, yung con-as na yan. Kasi importante yan. Oo, buhay ng tao nakasalalay dyan. At mantakin mo, papahabain mo yung mga termino ng mga magnanakaw sa Pilipinas, di ba? Hindi pwede. Ito si Lito Banayo kasi, kasama siya doon sa mga nag-usap-usap. Kasama siya doon sa Thursday group daw yun, Thursday group. At doon daw niya nalaman, doon niya narinig at sinabi nga niya na,
Pinag-uusapan nila yung konkon. Journalist man ako. Alam naman nila na mayroon akong na ilalabas ko ito. Hindi naman nila sinabi sa akin na privilege ito, executive privilege ito. Hindi pwedeng pag-usapan. So ibig sabihin, hindi nila ako sinabihan na pwedeng pag-usapan. So ay na hindi pwedeng pag-usapan. So pwede kong ilabas. O kaya ngayon inilabas niya na yan at doon sila nadali. Ngayon sabi nila, joke lang yun. Hindi totoo yun. Joke lang yung mga usapan namin na yun. Pwede ba naman yan? O ito yung istorya. Ganyan, no? Kasi even those kagaya mo na bilib supporters niya, no? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or ano, tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, kako, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA. Wala talaga magiging kaibigan yan. Ganyan ugali. Tsaka yung mga korap, wala masyadong kaibigan yan. Maraming binabayaran niya, pero kaibigan wala yan. No? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive. No? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that. No? Hindi. No? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso. Hindi man lang makipagbatian dun sa mga naghihintay sa airport. No? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, dun sa mga ganon. No? Kaya, what do you think, why he changed? I don't He just know. got old. Tumanda, si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko naman maitanong sa kanya, ano ba nangyari? No? Kasi parang sinusumbatan mo siya. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yun dahil sa matagal na pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman, dito na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung mag-constitutional assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At Sabay yun? paano nangyari yung usapan niya? Let me tell you the story there. No? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch. No? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yan. Ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. pero Brad, sa Pero Sigmaro. sa Sigmaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kababae ka-probinsya mo. No? Marami pang iba, no? Na si Butz Aquino, the late Butz Aquino. Oh, no? my friend. Yeah. So, yung mga yan, ang nag-ano dyan. No? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya hindi pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko doon sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho, pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Boji D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao, pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2 or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or
up for re-election in 2028. So 2031 na mag-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will Nakita nyo itong istorya na to, mga bossing. Kung ano yan, kung pabor, ha? Ganito kasi, si Ping Lacson kasi pulis yan. Magaling si Ping Lacson mag-saywar. Inaral nila yan sa PMA. Ito, ang basa ko dito, hindi siya masyadong umattend dahil sa Thursday eating club nila. Bigla siyang umattend. Yung narinig niya doon sa usapan ni Tito Soto at saka ni Boji D, hindi niya nagustuhan yun. Naniniwala ko hindi niya nagustuhan yun. Kaya, ang gumawa siya ng paraan para kumalat yan. At syempre, allergic talaga tao dyan eh. Sa Constitutional Assembly, CONCON, Constituent Assembly, Constitutional Convention, PI, yung People's Initiative, di ba? Nagwala ang tao tungkol dun sa PI. So, malamang sa malamang, hindi niya gusto yon. Kasi kung gusto niya yon, he could have kept his mouth shut. Kasi confidential yung usapan na yun eh. Between two heads of the House eh. Between a Senate President and a Speaker of the House eh. So, pinag-uusapan nila yung napakadelikadong topic na yun. Narinig niya, malamang ayaw niya. Kaya ginawa niya, umattend siya doon sa Thursday eating club na yan. Tapos, sinabi niya dito kay Lito Banayo kasi alam niya na ilalabas yun ni Lito Banayo. So, tinarantado ni Ping si Tito Soto. Nilaglag ni Ping si Tito Soto actually. Sabi ko nga sa inyo dyan sa politika, wala naman talagang mga close dyan eh. Personal na pa din yan eh, na agenda pa din yan eh. Malamang sa malamang, ito si Ping Lacson, ayaw niya nun, tapos nakita niya na pinag-uusapan nung dalawa, hindi man siya makatanggi. Kasi nga, pagka tumanggi ka, mag-aaway kayo ni Tito. At alam mo naman na kapag tao ni Bongbong yan, pagka bumaliktad ka, kakaaway ka na. Pagkaaway ka na, bubugbugin ka ng kaso, baka mabuhay pa yung dati mong kaso. 'Di ba? So ngayon ang ginawa niya, nilabas niya sa isang journalist, sa isang tao na maraming koneksyon. Once na inilabas mo yun doon, kakalat kagad yun like wildfire. 'Di ba? So tinarantado ni Ping Lacson dito sa akin ha, ito opinion ko lang ha. Tinarantado ni Ping dito si Tito Soto. Kasi nga, kung confidential yung meeting na yun, sinabi mo sa isang tao na chismoso, gusto mo kumalat yun. So naggagaguhan, nagtitirahan patalikod, ito si Tito Soto, nilaglag ngayon si Tito Soto, wala siyang choice. Wala siyang choice. Ang ginawa na lang ni Tito Soto, umamin na lang siya. Oo, nag-uusap kami doon pero tungkol sa golf. Nag-uusap kami tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Wala naman pala si Lito Banayo doon. So, wala sanang makakaalam nung usapan na yun. Kasi pag lumabas yung usapan na yan out in the open, magwawala talaga ang sambayan ng Pilipinas niyan kasi ginagago niyo yung mga tao. Pero inilabas ni Ping, ganun ba kabobo si Ping Lacson? Ha? Ganun ba kabobo si Ping Lacson? Or pwedeng, sige nga, subukan mo ngang ilabas, tingnan nga natin kung anong reaksyon ng tao. Kapag walang violent reaction yung tao, ituloy natin. Pero kapag may violent reaction yung mga tao, edi wag natin ituloy. Pwedeng ganon, hindi ba? Pwedeng tinatraidor niya si Tito Soto, nilaglag niya, nilagay niya sa isang spot na hindi niya na maitatanggi, or talagang plano nila na lumabas ito para makita nila yung reaksyon ng taong bayan. Magagalit ba tao katulad dun sa PI? O nagalit si Aimee, o si Aimee nagtawag, si Aimee gumawa ng presentation, naulul sila. Ngayon, etong mga nag-walk out na mga senador, wala silang alam dun sa usapan nung tatlong ugok na ito, si Boji D, si Ping Lacson, at saka itong si Tito Soto. Wala silang alam. Kaya nagwawala sila. Hindi totoo yan. Umamin si Tito Soto, nag-usap talaga. Tapos si Ping Lacson umamin din, nakinwento niya dito kay Lito Banayo. Kasi pati yung aksidenteng pagpasok niya, alam ni Lito Banayo eh. So dalawa lang yan. Either tinatarantado niya nilaglag niya si Tito Soto, or gusto talaga nilang palabasin, pasabugin ito to check yung temperature ng tao pagdating dito. Di ba? Ayos ba? only be for the local candidates, governor, mga ganon, Eh, mayor. presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente.
No? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na Sen Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ng lower the voting, the age qualification for President to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, sa age, O mantakin mo lahat yan. Sinabi ni Ping Lacson dito sa taon na to. Pati yung plano ni Tito Soto na ibaba yung edad ng maging presidente to 35, binanggit dahil daw sa pamangkin niya. Hindi ba dinidinay ni Tito yan? So talagang nilaglag sa akin mas malamang ngayon dahil dito sa isang kwento na to na ibaba yung edad, nilaglag ni Ping Lacson. Si Tito Soto rito. Diba? Kasi yung confidential yung usapan hindi naman malalaman ni Lito Banayo yon kung hindi kinwento sa kanya ni Ping. So, nilalaglag ni Ping si Tito sa mga tropa pits niya. At gusto ni Ping na lumabas ito, mapagkwentuhan ito. Nilalaglag niya si Tito, naglolokohan kayong dalawa, hindi pala kayo magjowa. Nagtitirahan pala kayo ng patalikod. O, yung saklap naman yun, dalawang lalaki, tas nagtitirahan patalikod. Ano yan, si Vice Ganda at saka yung asawa niya? Biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about, hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi na dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin si ano niya? Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean, naka-meeting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf. No? At hindi yan, so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandoon 10 including myself. No? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private either businessmen or they're already in the private sector. So, tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya... diba? Tama ako. Ngayon ko lang napanood to Tama ako na gusto niyang ilabas yon. Bakit gusto niyang ilabas yon? Either gusto nilang malaman yung reaction ng tao or tinarantado niya si Tito Soto. Inilabas niya yung mga lihim ni Tito Soto. Hindi ako kasama sa meeting, ha? Lalaglag kita. So, naglaglagan si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Mag-juwa yan. Hindi, juwa. Hindi pala. Mag-best friend yan. BF. Best friends. Ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi kung minsan nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? At hindi niya sinabing wag yung ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganon So, I thought,
naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak, no? So ganun na nangyari. Kaya sinulat ko and then nagpa-interview ako later on that issue. Ngayon, events came so fast. Sinabi niya, that's all. Kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ng source ko, kako. Wala ako sasabihin ng source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. No? Apparently, based on, ngayon ko rin lang, kahagabi ko rin lang, o kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen. Amy sa Senado, parang meron siyang ibang sources. No? Hindi correct. lang ako kasi may mga dinagdag na siya. Nagulat ako doon sa sinabi niyang 50 years old, itataas ang ang qualification for president and vice president to 50 years old. So, nagtaka ako. Ayoko naman tanungin siya tungkol doon. Bakit 50 years old? Baka meron siyang information na gano'n. So, nag-Google ngayon ako nung 1973 Constitution nung tatay niya. Nakita ko doon, nung palang 1973 Constitution, there was a provision that the age qualification of a candidate for president is 50 years old on the day of the filing of candidacy. Hindi on the day of elections. Kasi I remember then, si Ninoy Aquino, nanalo sa Senado, pero he was short of from kasi birthday niya November 27 Day of the Oo, ang election first Monday of November. So nung binoto siya ng tao, hindi pa siya 35. 35 siya November 27 pa. Pero nanalo siya sa Supreme Court and so he was allowed to be proclaimed as senator. So kitang-kita mo si Presidente Marcos, talagang para sinisiguro niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 1973 na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi magpa-qualify si Ninoy. Oo, correct. So baka ako doon nakuha ni Amy yung 50 years old. I don't know, no? Kung ano. Pero I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila. Oo, inamin na pala. Pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they said. They themselves. Di ba? Lupet. Naglalaglagan din sila. Kaya ikaw, Mig Subiri. Huwag kang masyadong balat sibuyas. O maputi ka na nga, lampa ka pa. O tinan mo to, si Tito Soto tsaka si Ping Lacson nagtitirahan patalikod. Di ba? Pero magkaibigan pa rin sila. Dapat ganun ka, Mig Subiri. Huwag kang iyakin. At dahil dyan, dito na nagtatapos ang ating vlog. At kung nagustuhan mo tong vlog na to, i-like, i-share mo. At kung medyo nakakaluwag-luwag ka, mag-super thanks ka naman. Huwag masyado madamot. Di mo kayang dalhin yan sa kabilang buhay. Bawas-bawasan natin yun. Baka mabigat na yan. Ha? Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.